Isang magandang Miyerkules ng hapon. Luz, Biminda, Luzon, Visayas at Mindanao. Mindanao, Visayas, Luzon. Sa ating mga kababayan sa ibaing dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating mga kapatid na Muslim dyan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ato mga kaigsuon na mga Bisaya diha maayong hapon kaninyong tanan, mga dodong, mga inday, mga bulano diha, mga sano ug mga sana. At sa inyong lahat po dyan, mga kasimanwa natin, mga kauturan at kabsat, magandang hapon. Welcome po dito sa ating programang Makialam. Makibalita na po sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan ngayon pong Miyerkules. Wednesday afternoon, ikapito na po tayo sa buwan ng Enero taong 2026. Pagka napakabilis talaga ng araw po mga kapartner, parang kailan lang nagsalubong po tayo sa bagong taon, hindi po ba? Kailan lang ay masarap yung ulam natin. Tapos ngayon, balik tayo ulit sa gulay. Oo, tapos na yung maliligayang araw dahil holiday season at panahon na sa pagbabayad ng utang. For sure. For sure, marami po kayong pinagkautangan siguro. Kasi alam niyo naman po sa mga Pilipino, na-experience din natin ito. Kahit anumang okasyon, mapafiesta ba yan, Pasko, o pagsalubong sa New Year, talagang nagsusumikap ang ating mga kababayan na makapaghanda. No? Kaya yung iba, kinukulang yung kanilang pera, nangungutang. No, para makapag-celebrate kasi hindi talaga kasya yung 500 peso na na tawag nito, Noche Buena. Oo, ang kasya talaga mas mataas pa po doon. Yung mga Pilipino pa naman hindi naman yan nagpapatalo po mga kapartner. Alam niyo naman po talagang kung ano yung bago sa kapitbahay, ay naku, yun din yung gusto. Gusto rin na may bago sa inyong kanilang ano. O di po ba mga kapartner? Kaya sit back, relax and enjoy lang po kayo dito sa ating programa. Kaya magbayad na kayo ng utang ha. Utang ay bayaran. Tapos na ang maliligayang araw. Kailangan na pong magbayad ng utang ha. Utang, lipay-lipay. Singil, likay-likay. Ang ibig sabihin nun, di ba, pag panahon ng ikay mangungutang, talagang excited ka na makautang po mga kapartners. Pero pag panahon na ng singilan, ay, ayun na, nagtatago na. Oo, kaya nga sa Bisaya, naatay panultihon, di po ba, na utang, lipay-lipay, singil, likay-likay. Panahon ng singilan, andun na. Naghahanap na ng mga palusot. Ganyan po talaga yan. Kaya tatag lang sa ating mga kababayan. Sabi nga ni Pastor Apollo C. Kibuloy, sa kabila po ng mga hamon, wag po kayong mawalan po ng pag-asa. Tayo po ay live na napapanood sa atin pong mga official social media accounts. Unahin lang muna natin dito sa ating official YouTube channel po mga kapartner. Dito po sa DZAR 1026 News. Kahit sa lahat po ng hindi pa nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe na kayo. Ano pang inaantay ninyo? 2026 na di pa kayo nakakapag-subscribe? Saka yung atin pong YouTube channel DZAR 1026. Sa mga live videos natin, kagaya nito, live po tayong napapanood mga kapartners. Karamihan po sa ating mga viewers ay nanunood sa atin sa pamamagitan ng Smart TV. Kaya nakikita nyo po yung laki ng pisngi ko. Sa lahat po ng mga nanonood, gamit po yung Smart TV. Magandang araw po sa inyo. Saan man kayo naroroon ngayon, sana may Smart TV. Sana all, sabi nung iba. Na hanggang ngayon, alam nyo yung matatabang TV pa rin. Tapos, tayo rin po ay marami, kung susumahin, mas marami pa rin po yung nanonood sa mga cellphone. Pero pag sa mga live programs, telebisyon, lalo na sa abroad, hindi lang cellphone yung gamit nila, Smart TV. Kaya matatalino yung mga TV nila At syempre sa ating mga kababayan din po mga kapartners na nanonood sa atin ngayon. Live din po tayong napapanood sa ating TikTok.
Nagbabalik ang ating TikTok mga kapartners. Kaya sa lahat po naman nanonood sa atin, mag-comment na po kayo, mag-like, mag-share, syempre mag-tap na po sa inyong mga screen mga kapartners. The more you tap, the more it's okay. Kung hindi pa po kayo nakakapag-follow sa ating TikTok, sa ating Facebook, Radyo Kapartner 1026, sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo mga kapartner. Bagamat hindi po ito sapilitan, hindi po ito sapilitan. Hindi po namin kayo pinipilit, pero bawal tumanggi. Ha? Nagkakaintindihan po ba tayo dyan? Okay, sige. Samantala, mag-post na po kayo sa inyo pong mga mensahe, mga greetings, birthday greetings, good afternoon, good day greetings, anniversary greetings, birthday greetings, meron bang lamay greetings? Wala atang greetings. At kung ano-ano pa, abay, mag-post na po kayo sa TikTok at sa YouTube po natin mga kapartners. Kalaki po ang inyong mga pangalan at ang inyo pong mga lokasyon para alam po namin kung saan na aabot yung ating malakas na signal, kung aabot ba tayo sa Pluto. Kahit na nasa Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto kayo mga kapartner, as long as meron kayong internet, meron kayong gadget, meron kayong connectivity, abay, mapapanood nyo kami. Hindi nyo kami maiiwasan. Magandang hapon din sa ating mga bashers. At saka sa mga trolls, welcome kayo na makadagdag sa aming views at engagement. Maraming salamat po ha. Kaya mag-tap na po kayo, mag-share na po kayo mga kapartners. Ano bang topic natin ngayon? Ang topic po natin ngayon mga kapartners, yung palasyo po, hugas kamay. Kaugnay nga po dito sa impeachment laban kay VP Sara Duterte kasi meron na namang nagsasabi na bubuhayin na naman nila yung nakahimlay na impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ang presidente natin ngayon, una na nagsabi na walang magandang maidudulot. Pero sure ka, walang involvement ng presidente, walang say din. Hugas kamay po yung palasyo ukol dyan. No? Unlike sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, kakatapos lang ng halalan, hinalal nyo yan, tapos i-impeach nyo. Wag nyong gawin yan. Yan yung kaibahan ng presidente ngayon sa presidente. Dati po mga kapartner. At pag-uusapan po natin yung budget. Meron pa ring baboy daw. At yung 2026 budget daw natin, abay, binaboy. Grabe naman yan. Sabi mismo yan ng ating Pangulo, Senador Amy Marcos. At doon po sa mga nagtatanong, sana yung sinasabi ni Marcos Jr. na merong mananagot at walang merry na Christmas sa mga involved sa tawag nito, sa korupsyon, sa flood control anomaly. Hindi sila magkakaroon ng Merry Christmas. Asa na? Meron pong paliwanag at palusot ang Malacanang ukol po dyan at babasahin po natin yan. Pakikinggan po natin at alamin natin kung katanggap-tanggap ba ninyo ang naging paliwanag ng Malacanang ukol po dyan mga kapartners. Dito lang yan sa programang Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Kaya muna natin dito ang pagbati natin sa ating mga kababayan na kanina pa nakaantabay live na live. Okay, dito unahin muna natin sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan maglagay po ng inyong mga lokasyon para at least alam ko po kung saan po kayo ngayon. Ako po, nandito ako sa Makati. Nasa Pilipinas po ako. Hazel Ice, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat pala sa mga always na nagpapaabot ng pakulay, support sa atin pong channel and at the same time sa SMNI Foundation. Sa pagsuporta po ninyo sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Doon po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat. Doon po sa mga nag-i-skip ng ads, wag na kayo mag-skip ng ads. Eto, Boss Bell, magandang hapon. Nanonood sa atin dyan sa Zamboanga del Sur, Tambulig, Zamboanga del Sur. Si Lorena Lawas, good morning Edmar. Nananawagan ako kay Uncle Trump na isunod na presidente ng Pilipinas. Taga saan ba ito si Lorena Lawas na nanonood sa atin ngayon? Si Elena Dugiles nanonood sa atin ngayon dito po sa TikTok at dito sa YouTube. Nasa Kuwait siya may hapon or may buntag ba diha, may udto, sabay inyong oras diha.
Marifel Espalyardo nanonood sa atin ngayon dyan sa Taguig sa pamamagitan ng TikTok. Maraming salamat. Si Ami Tan, si Elena Dugiles nagtatap na siya. Si Regeo Jovel naglakas daw ng lindol sa dyan po sa Davao. Oo nga, no? Search natin kung gaano ba kalakas yung naging lindol dyan sa Davao po. Davao Region. Ang malimit po dyan sa sako po ng Davao Oriental po mga kapartner. Samantala, sa iba pa nating mga greetings dito mga kapartner ha. Okay, sige. Si Lena Dugiles sabi niya, umpisa na ako mag-tap. Maraming salamat. Mag-tap na po kayo sa inyong mga screens po dyan ha. Musta dito sa TikTok. Okay, post lang kayo dito sa TikTok mga kapartner ng inyong mga greetings at mga mensahe. Okay? So, kanina pong 12:13. Okay? Yun na ba ang pinakamalakas? Okay, kaninang alas 11 pala ito. No, 6.4 magnitude na lindol po mga kapartner ang tumama po dyan sa bahagi po ng Manay, Davao Oriental. Okay, so malakas po yan mga kapartners at hanggang sa kasalukuyan ay meron pa rin po silang nararamdaman ng mga aftershocks. Ingat po yung ating mga kababayan po dyan sa Davao Oriental, Davao Region. Okay? Samantala, si Kyoko Sado, good afternoon po sa lahat. Admar, maraming salamat din kay Arcilia Zinea. Habang nagpapahinga, makinig lang muna tayo sa issue ng lipunan. Bad news man yan or good news man yan. Basta kampo ng kasinungalingan. Grabe na yun. Ang lalim ng mga hugot ni 10:40, Kuwaiti time, magsugod di ay. Magandang umaga pala or magtatanghali na pala dyan sa Kuwait. Si Tessie Labo, nanonood sa atin ngayon. Good afternoon, makialam. Admar, Jenny, mayong hapon ka natong tanan. Greetings coming from sa Kuwait. Oy, kapitbahay siguro ito ni sino ba to? Elena. Si Hazel Ice, maraming salamat. Si Lorena Lawas. Gamora, 1994, maraming salamat. SMNA, the best news daw. Si Arcilia Zinea, guys, paki-like and share. Ayan. Amelia Perez, Happy New Year, Admar. Happy New Year din sa inyo. Dapat firing squad ang mga kurap. Unahin yung mga mastermind para hindi pamarisan. Oo, Arcilia Zinea, kahit anong paghuhugas at linis, lalabas pa rin ang katotohanan. Anim yung hugot. Ernie Barrera, Admar, MLSO, Lirazan, Auntie Claire, ubod daw ng sinungaling. Grabe naman. Elena Dugiles, buntag pa raw. Okay, sige. Layo ra sa mo, Lupon, Davao Oriental yung sa kanila. Si Elisa Saguno, good afternoon, Admar, watching from Hong Kong. Oy, wag kalimutan, mag-like and share na kayo dyan. Si Aldab Main. Aldab yung pangalan. Impeachment laban kay PBBM soon. Nagupagan ba? Luis Mirasol, shout out, watching from SM MOA. Uy, nanonood ka dyan habang ikay nag-iikot ba dyan sa MOA or nagwi-window shopping ka lang dyan? Meron ka bang binibili? Isang malamig na hapon, Admar, watching from Hong Kong. Uy, malamig sa Hong Kong, ha? Okay. Maganda yan sa mga tuhod-tuhod na may mga arthritis. Good afternoon, Admar. Sabi rin ni Elisa Saguno, nanonood sa atin ngayon dito po dyan po sa Hong Kong. Okay, sige. Meron pa ba rito? Sino pa ba ritong nanonood sa atin? Okay. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang kayo. Salamat, Fighter. Fighter talaga yung pangalan mo, no? Maraming salamat sa parosas dyan. Okay, sige. Oy, good afternoon. Pindot na po, sabi ni Efren Infante. Okay, mga kapartner. Umpisa na natin ang mga balitang dapat po ninyong malaman, mga kapartners. Sabi nga ni Elena Dugiles, good news man yan o bad news. Pakinggan po natin, mga kapartners, dito lang sa programa. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Una sa ating mga balita po, mga kapartner. Bagyang bumilis. Bubulol na ako. Bagyang bumilis daw po yung presyo ng mga bilihin. Problema rito, hindi po talagang bumilis kasi mga sasakyan yung ipinakita. Bagya pong bumilis ang presyo ng mga bilihin pa mga kapartner at serbisyo nitong buwan po ng Disyembre. Panahon po yan ng Kapaskuhan pero minsan hindi nyo napapansin. Hindi nyo napapansin na merong mga pagtaas siguro sa presyo. Napansin nyo ba, mga kapartner?
Dahil nga siguro sa Christmas rush, minsan hindi nyo na tinitingnan. Tinitingnan nyo na lang kung saan naabot yung pera ninyo. Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, mula 1.5% mula noong Nobyembre nakaraang taon, umabot ito sa 1.8%. Mas mababa naman ito kumpara sa December 2024 na nasa 2.9%, pero hindi ibig sabihin hindi tumaas, mga kapartner. Kahit na konti lang yan, may pagtaas pa rin po. Pero natitipon-tipon na sa Bisaya pa, nagtipon-og na ang pagtaas sa presyo ng mga palaliton. Samantala, ilan naman sa main contributor sa pagtaas ng inflation rate noong December ay ang food at alcoholic beverages na may 1.4% o 31% share. Housing, water, electricity, gas, other fuels na may 27.7% share. Mga restaurants and accommodation services, 12.9% share. Bukod dyan, nag-ambag din sa pagtaas ng inflation ng clothing and footwear na nasa 2.2%. Hindi po ba parang ng December, panahon din yan ng mga mga discount, mga diskwento? Pagdating naman sa year-on-year inflation rate, pumalo ito sa 1.7% noong 2025. Mas mababa ito sa 3.2% noong 2024. Samantala, ito may palusot. Aminado po si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin noong Disyembre ay resulta po ng sabayang epekto ng holiday demand at mga pinsala ng idinulot ng sama ng panahon. Narito ang balita ni Sheena Torno. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumili sa 1.8% ang inflation rate ng bansa noong buwan ng Disyembre 2025. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 1.5% inflation noong Nobyembre ng kaparehong taon. Umakyat sa 1.2% ang food inflation, gayon din ang pinakamahirap na pamilya ay muling nakaranas ng pagtaas ng presyo ng pagkain ng 1.1% inflation. Sa inilabas na pahayag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., aminado siya na tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin noong nakarang taon. Ayon sa kalihim, bunsod ito ng epekto ng mga nasirang mga ani dahil sa masamang panahon, problema sa supply at malakas sa demand tuwing holiday season. Kabilang sa mga tumaas ang presyo noong Disyembre ay ang gulay, mais, isda, prutas at tinapay na karaniwang hinahanap tuwing Pasko at Bagong Taon. Dahil dito, tiniyak ni Laurel na masusolusyonan ang problemang ito na nakaapekto sa presyuhan ng pagkain sa merkado. Paiigtingin umano ng DA ang monitoring sa mga palengke, mabilis sa paglabas ng supply ng pagkain at produksyon. Palalakasin din ng DA ang programang 20 pesos na bigas. Target ngayon ng Department of Agriculture na maabot ang 15 milyong pamilya ngayong 2026. Kabilang na rito ang mga lower at middle income households. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Tapos, yung 500 pesos na Noche Buena, hindi pa nagbago yung presyo. Mula noon hanggang ngayon, 500 pesos pa rin pa yung presyo ng mga bilihin. Ganun din. Hindi rin nagbago. Hindi nagbago, tuloy-tuloy yung pagtaas. Samantala, inilabas naman po ng Department of Public Works and Highways o DPWH National Capital Region ang schedule po ng EDSA Rehabilitation mula Enero 6 kahapon hanggang 12. Taong kasalukuyan po mga kapartner. Ito, pakinggan ninyo ha. Baka kasi gumagamit kayo ng mga kalsada sa mga mababanggit natin na mga lugar, magkakaroon po ng tinatawag na asphalt overlaying. Ang schedule po nito ay tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po ng madaling araw. Lunes hanggang Biyernes po yan. Meron din pong asphalt overlaying at concrete reblocking. Alas 10 ng gabi po yan hanggang alas 4 po ng madaling araw, Biyernes hanggang Lunes. Ito po, para po sa asphalt overlay works sa northbound. Ito po mga kapartners pakinggan po ninyo. Simula kahapon hanggang sa January 11, dyan po sa bahagi ng Magallanes hanggang Ayala underpass. Mula ikalawang hanggang ikalimang lane, kabilang po ang paglalagay ng ikalawang patong ng aspalto. Para naman po sa Roto Milling Works southbound, Enero 8 bukas. Okay? Magkakaroon po simula bukas hanggang 10 dyan po sa bahagi ng Vanguard Academy hanggang Kalayaan Flyover, ikalawa hanggang ikaapat na lane.
Sa southbound niya, sa northbound naman, mag-uumpisa, ngayong araw nag-umpisa ito, Aurora Boulevard hanggang Apelo Cruz. Ikatatlo hanggang ikalimang lane. Para naman sa concrete reblocking works, sa northbound mula sa Enero 9 hanggang 12 sa Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue, ikatlong lane. Dahil dito, pinapayuhan po ng DPWH NCR ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta upang maiwasan ang matinding traffic po mga kapartners. No? So, hanap na kayo ng mga possible na mga alternatibong daan po mga kapartners. At kahapon nga, naibalita natin ito na itinaas na nga sa Alert Level 3 yung alerto po ng Bulkang Mayon dyan po sa Albay. Bumigay ang bahagi ng lava dome nito na nagdulot po ng pyroclastic density o ozone. Ayon po sa PHIVOX, nangyari po ang dome collapse pasado alas 12 ng tanghali kahapon mga kapartners, January 6. Ugnay nito, mas pinaigting pa ang pagbabantay sa paligid po ng bulkan upang walang makapasok. Mula sa 6-kilometer radius permanent danger zone, pinalawig pa ito sa 8-kilometer danger zone. Ngayon, nasa alert level 3 na po yung bulkang Mayon, posibleng magkaroon ng phreatic o di kaya magmatic eruption at lava flows. Bukod sa pagbabawal sa pagpasok sa naturang danger zones, ipinagbabawal din ang paglipad sa anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw po ng bulkan. At kaugnay nito po, ang DSWD po ay naka-alerto na yung Department of Social Welfare and Development kasunod nga po ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon na kasalukuyan na ngang nasa alert level 3. Ayon po sa DSWD, tinitiyak na nila na may sapat na relief items at standby funds ang DSWD Field Office 5 o Bicol Region upang tugunan ang pangangailangan ng mga maapektuhang pamilya. Abot po sa 132.59 million pesos ang halaga po ng stockpiles at pondo na nakahanda para sa posibleng mga relief operations. Kabilang dito, nasa 111,000 mahigit na mga kahon, mga family food packs, 16,600 plus na kahon ng ready-to-eat food at 15,700 plus na mga non-food items. Samantala, inanunsyo ng Kamalig LGU ang sapilitang pagpapalikas sa mga residente sa loob ng 6-kilometer radius danger zone ng Bulkang Mayon bandang alas 4 po ng hapon nitong Martes, January 6. Nasa mahigit 700 na mga pamilya na nagmumula sa Tabaco City, Malilipot, Kamalig, Ligao City, Ginobatan at Daraga ang saklaw po ng preemptive evacuation. Ibang balita naman tayo mga kapartners. Ito, ang DSWD, yung guarantee letters po nila ay available na raw po ulit mga kapartners simula noong January 5. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng assistance to individuals in crisis situation o yung kontrobersyal na AX program ay maaaring makatanggap ng serbisyong medikal at tulong sa pagpapalibing sa pamamagitan ng guarantee letter o yung tinatag na GL. Hindi na kami pupunta sa mga politiko. Inanunsyo nga lang ng DSWD na pansamantalang suspendido ang pagbibigay ng direktang cash assistance sa ilalim ng AX program simula January 5. Ayon sa ahensya, ito ay alinsunod sa umiiral na patakaran ng Department of Budget and Management at sa nakabinbing paglalabas ng pondo sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. So, GL muna bago yung paglalabas ng cash. Mga guarantee letter. Sure kayo ha? Hindi dadaan sa politiko? Ay, naku po. Samantala, dito pa sa ibang balita. Ang Department of Health, target po na mabakunahan ang nasa 11 milyong kabataan laban po sa tigdas at rubella. Ang Mindanao naman ang magiging kauna-unahang lugar para sa isasagawang supplemental immunization activity. Mag-avail na po kayo nito mga kapartner sa mga kabataan dyan. Ayon po sa DOH, nasa 1.3 billion pesos ang pondo para sa Measles Rubella Immunization Program. Kabilang narito ang pagbili ng mga bakuna at ang aktwal na pagbibigay nito sa mga bata.
Nauna nang iniulat ng DOH na nakapagtala ng 4,700 plus na kaso ng tigdas rubella sa buong bansa mula Enero hanggang Nobyembre noong nakalipas na taon. At nasa 73% ng mga kasong ito ay mula sa mga hindi nabakunahan at karamihan ay mga batang 5 taong gulang pababa. Agad po kayo makipag-ugnayan sa mga pinakamalapit na health center sa inyong mga LGUs po mga kapartner. Mahalaga po ito dahil kung pagbabasehan nyo po yung percentage, malaking porsyento po. 73% ng mga natamaan po ng tigdas ay hindi po bakunado. So kailangan po ipabakuna po ang inyong mga bata, mga kapartner. Okay? Para at least, kung di ako nagkakamali, libre naman ito. Pera naman to ng gobyerno po mga kapartners. Samantala, nakatakda naman pong ilunsad ng Government Service Insurance System o GSIS ngayong taon ang isang bagong scholarship program. Partikular na susuporta ito sa sinasabing 1,000 mga college freshmen na kukuha po ng kursong Science, Technology, Engineering at Mathematics o STEM simula academic year 2026 hanggang 2027. Sa ilalim po ng GSIS Subsidy for STEM program, tatanggap ang bawat benepisyaryo ng 15,000 pisong yearly subsidy upang makatulong sa mga gastusing may kaugnayan sa edukasyon. At tumbas ito ng 15 milyong piso kada batch bawat taon. Tatagal ang programa ng 4 na academic year mula academic year hanggang 2026 at hanggang 2030. Avail nyo na mga kapartner ang programang ito ng GSIS. Makikinabang dito ang nasa 4,000 mga mag-aaral daw. Bukas ang scholarship sa mga anak ng aktibong miyembro. So most likely mga tatrabaho sa gobyerno, GSIS At ng permanent total disability pensioners na wala pang 60 taong gulang. Sa 1,000 slots na iaalok bawat taon, 200 ang ilalaan para sa mga anak ng PWDs, Indigenous People, OIPs at solo parents. Bibigyang prioridad naman ng mga aplikanteng ang magulang ay kabilang sa salary grade 15 pababa o tumatanggap ng mas mababang halaga ng pensyon. Magsisimula ang aplikasyon at submission period para sa GSSP sa Hunyo. Tagal pa pala. Kalagitnaan pa ng 2026 po mga kapartner yung application at submission. Ba't ang tagal? Kala ko malapit na January, kakatungtong lang natin ng 2026. Tapos yung umpisa pa pala, akala ko deadline ito eh. Umpisa ng application at submission, June pa. Tagal naman. Samantala, magpapatupad naman po ang Philippine National Police o PNP ng gun ban sa Maynila mula Enero 8 bukas hanggang 10. Bahagi po ito ng full security plan para po sa gagawing traslasyon na gaganapin sa Enero 9. Sa kaparehong araw ay magkakaroon din ng liquor ban sa Maynila. Ipinagbabawal din ang paggamit ng mga paputok at iba pang pyrotechnic material sa lungsod. Ang mga lugar na saklaw ng aktibidad ay dideklararing no-fly zone. Gagamitin din ng cellphone signal jammers upang maiwasan ang posibleng banta at abalang maaring isagawa gamit ang mga mobile communication device. Aabot naman sa mahigit 18,000 piso, 18,000 individual o mga police personnel ang ipakakalat para sa traslasyon. Iwasan nyo na lang po mga kapartners, no? For sure. Wala namang pasok siguro dyan sa bahagi ng Maynila during sa traslasyon at kung kayo nakasanayin ng kumawi dyan po, miwas na lamang po kayo mga kapartner. Baka maabala pa kayo lalo't magkakaroon ng mga signal jamming, mga kapartner. Samantala sa ibang balita po mga kapartner, nilinaw po ngayon ng NBI na hindi pa sarado ang kaso ng pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa kabila ito ng pagtugma ng fingerprints na nakuha sa kanyang labi. Ayon kay NBI Acting Director Angelito Magno Kapwa, nagkakatugma ang fingerprints na hawak ng NBI at ng Philippine National Police sa opisyal na record ng ahensya. Dagdag pa ni Magno, hindi rin pipilitin ng NBI ang pamilya ni Cabral na makipagtulungan sa investigasyon sakaling piliin itong manahimik o di kay tumanggi.
Kasabay nito, miwasimag na magbigay ng anumang konklusyon kung ang insidente may tuturing na suicide. Samantala, tiniyak ng NBI na nagpapatuloy ang kanilang forensic at case build-up upang matukoy ang buong pangyayari sa likod ng pagkamatay ng dating opisyal. Bagamat may mga ganyan na sinasabing nagpatikakal daw, hindi rin mo rin maisasantabi, baka may foul play dyan. Pwede rin, halimbawa, pag nagtulak ka, pwede namang makikita ba agad yan kung malalaman ba yan kung may tumulak sa kanya? Magkakaroon ba siya ng pasa agad-agad? Hindi po ba? So, ang problema dyan, wala ring CCTV dun sa lugar. Kaya nga, humihingi rin ng mga dashcam videos ang otoridad dun sa mga gumawi dun sa area na yun po, mga kapartner. Samantala, sa ibang balita naman po, walang ebidensya na may kinalaman ng Pilipinas sa nangyaring pamamaril sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. Batay ito sa paunang pagsusuri ng Australian Police. Bagamat ipinakita ng kanilang records na bumisita sila sa Pilipinas bago ang pag-atake, hindi sila sumailalim sa anumang pagsasanay sa bansa. Sa paunang investigasyon, bihira silang lumabas ng hotel kung kaya't walang ebidensya hinggil sa naunang naiulat na sumailalim ito sa isang training. Magugunitang ang mag-ama na sina Sajid at Navida Kram ay pumatay ng 15 katao sa isang Jewish event sa Bondi Beach noong December 14, 2025. Samantala, ayon naman po sa isang international studies expert, ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos ay Venezuela at Venezuela ay hindi direktang makakaapekto sa Pilipinas. Ngunit, maaaring bahagi ito ng mas malawak na tunggalian ng Estados Unidos at China. Narito ang balita ni Jane Huezan. Sinabi ni Professor Renato de Castro ng International Studies de La Salle University na may iba't ibang pagbasa sa pag-aresto ng Estados Unidos kay Venezuelan President Nicolas Maduro na tinitingnan ng ilan bilang issue ng international law at ng iba naman bilang hakbang sa larangan ng US foreign policy. Pero para kay De Castro, mas malinaw na may kaugnayan ito sa US-China rivalry. Ako, ang tingin ko dito, part to ng kanang tunggalian no ng China at Estados Unidos, no? Kung matatandaan natin nung November last year, naglabas ang Estados Unidos ng Trump administration ng National Security Strategy of 2025. Pero ngayon, no, binigyan diin ng National Security Strategy of 2025 yung Western Hemisphere. Kasi sa pananaw ng Trump administration, no, pumapasok ang China sa loob ng Western Hemisphere, no? Nandiyan yung investment ng China sa Panama Canal, nandiyan din yung pagtulong ng China sa Cuba at mga ilang bansa na of course ino-oppose ang Amerika sa Western Hemisphere katulad ng Brazil, Colombia, and of course Venezuela. Ipinaliwanag pa ni De Castro na matagal na nakatuon ng US security strategy sa Europe at Indo-Pacific. Ngunit nagbago ito matapos makita ng Washington ang lumalawak na presensya ng China sa Latin America. Kabilang dito ang Venezuela na may malalaking reserba ng langis. Dagdag pa ng eksperto, tinatayang halos 25% ng oil output ng Venezuela ang binibili ng China bilang bayad sa mga utang, kabilang ang pambili ng mga armas at military systems. Kasi kung matatandaan nyo, no, ilang oras bago arestuhin si Maduro, nakipag-meet siya sa isang delegation from Beijing. No, nakikipag-sign ng kumbaga deal, no, para malaking pag-iimbak ng China sa langis ng Venezuela. I think almost 25% o 1/4 ng output ng Venezuela binibili ng China based of course on loans, no? May utang, malaking utang ang Venezuela kasi bumili ng napakaraming armas, radar, mga missile system ang Venezuelan military. So ang bayad dyan ng Venezuela, langis. Para kay De Castro, ang mga hakbang ng Estados Unidos laban sa Venezuela ay maituturing na implementasyon ng National Security Strategy of 2025 upang pigilan ang patuloy na paglawak ng impluwensya ng China sa Western Hemisphere, particular sa Venezuela. Ito si Jane Huezan, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at Pilipinas kung mahal.
Samantala, hindi naman maapektuhan ang umiigting na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela ang presyo ng langis sa Pilipinas. Wala pang sigalot. Gumagalaw yung presyo ng mga oil products. Ayon po sa Department of Energy o DOE, mas mababa lang sa 1% ng pandaigdigang supply ng langis ang ambag ng Venezuela kaya't hindi ito makakaapekto sa kabuong supply. Pero meron silang reserve. Pero pag sinabi mo kasing reserve, hindi pa na talagang nalilinang po mga kapartners, no? Kung sakali mang magkaroon ng epekto, binanggit din ng ahensya na hindi naman nag-i-import ng langis ang Pilipinas mula Venezuela kahit walang direktang epekto ito sa bansa. Kung sakali mang magkaroon ng epekto ito ay maaaring panandalian pagtaas ng presyo dulot lamang ng spekulasyon. Pwede rin na lumipat yung mga tumatangkilik sa kanila o bumili doon sa pinagbibilhan ng Pilipinas. So, maaari pa rin siguro sa hinaharap, no? Di rin natin masabi mga kapartners. Sabi dito, may tanong sa dito muna tayo sa comment section. May tanong dito si Elena Dugiles, bakit daw ang Bicol lagi lang daw may kalamidad? Okay. Bibigyan kita ng sample. Diyan kasi sa Bicol, nakaharap siya sa Pacific Ocean. Okay, sa Pacific po mga kapartner, no? Nasa eastern side po siya ng Pilipinas. At alam naman po natin na ang paggawaan po ng mga bagyo, malimit po, nagkakaroon po, galing po dyan sa eastern side ng Pilipinas, which is sa Pacific po mga kapartner. Kaya malimit talaga na daanan po ng bagyo. Yung Bicol, Eastern Visayas, yung lugar ni Romualdez, yan po sa Northern Mindanao, sa Caraga region, pati dyan din po sa sa Southeast, no. So kaya po malimit talaga yung kalamidad sa kanila. And it so happen din na meron din silang bulkan. Okay? Meron yan ilang bulkan na aktibo dyan. Yung Bulusan, meron pang bulkang Mayon. Sa mga taga Bicol, ano pa mga bulkan na active dyan. So yan yung sagot, Elena, ha? Esther Lapos, dyan po sa Pasig. Okay. Maraming salamat. Okay. Sabi dito, magandang hapon, Admar, watching from Hong Kong. Si Teresa Gacumo, Mamila Life. Magandang hapon, Admar. Lynn, good afternoon mga kapartners. Tapos na ako mag-subscribe. Good thing na nag-subscribe ka na, Jenny, ha? Nanonood si Mamila Life sa Bacoor City. Okay. Maraming salamat. Lilia Antonio, na nasa Singapore na pala si Lilia Antonio. Reserve can sa South Korea. Maraming salamat. Si Cleofe Galios, magandang hapon. Sa Kuwait, 11:19 na. So magtatanghali na po dyan sa Kuwait. Sa iba pang mga balita, nanindigan ang mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaari pang aksyonan ng Korte Suprema ang habeas corpus kaugnay ng umano'y habeas petitions kaugnay ng umano'y illegal na pag-aresto di umano sa dating Pangulo at sa patuloy nitong pananatili sa ICC detention. Kontra yan sa sinasabi naman ng Office of the Solicitor General. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Naghain na ng magkahiwalay na memorandum sa Korte Suprema ang Office of the Solicitor General at ang magkakapatid na Duterte na sina Congressman Paulo Duterte, Davao City Acting Mayor Baste Duterte at Veronica Duterte bilang bahagi ng argumento sa habeas corpus petitions na kumukwestiyon sa legalidad ng pag-aresto sa dating Pangulo para maiharap ito sa International Criminal Court o ICC. Sa memorandum ng magkakapatid na Duterte, nanindigan sila na maaari pang aksyonan ng kataas-asang hukuman at hindi pa moot and academic ang petisyon. Ayon sa legal counsel ni Congressman Paulo Duterte na si Attorney Harry Roque, wala na umanong jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos ang withdrawal sa Rome Statute noong 2019. Dahil ayon sa withdrawal na yan, nahinto na ang anumang kooperasyon ng bansa sa kanila at ang enforcement o pagpapatupad ng ICC warrant ay paglabag na sa soberanya ng Pilipinas at sa sariling batas. Dagdag pa ni Roque, ang mga korte ng Pilipinas ang may eksklusibong jurisdiksyon sa pagdinig ng kasong kriminal laban sa sinumang Pilipino at hindi maaring isuko sa isang international tribunal kung walang kasunduan. Hiling ito sa Korte Suprema na linawin ang limitasyon ng executive power, ang kahulugan ng soberanya at ang papel ng mga korte, lalo pat ito ang kaunahang may isinuko tayong naging Pangulo ng bansa sa International Tribunal. Sa bahagi naman ni Sebastian Duterte, sinabi nito ang Korte Suprema pa rin ang natiling may otoridad para sa pagsuri at pagdideklara kung ang pag-aresto ay unconstitutional.
Giit nito na ang pagdeklara ng SC na illegal ang pag-aresto ay hindi paglabag sa international obligation ng bansa o paghihimasok sa foreign relations ng gobyerno. Sa halip ito'y pagpapakita ng katapatan sa international law. Sa panig naman ni Veronica Duterte, hiniling nitong agarang aksyonan ng Korte Suprema ang habeas petitions upang maiwasan ang komplikasyon at mapanatili ang pagkakataong maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Hiling din ito na mapanagot ang mga responsable sa pagkakadetay ng kanyang ama at upang maibalik ang tiwala ng publiko sa hudikatura. Para naman sa OSG, moot and academic na ang petisyon kasi nangyari na o tapos na ang issue dahil nasa ICC na ang dating Pangulo kaya nararapat ng ibasura sa kawalan ng merito. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Samantala sa ibang balita, inagot naman po ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang ginawang open letter ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Kaugnay sa nangyayaring krisis ngayon sa bansa. Ano ito alamin sa balita ni Almar Forsuelo. Nito lang nakaraan naglabas ng kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa gitna ito ng talamak na korupsyon sa gobyerno at tila pagkakampi-kampi ng mga politiko upang pagtakpan ang mga totoong mastermind sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Dahil dito may open letter ang dating gobernador kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ayon kay Singson, kitang-kita na ng ordinaryong mamamayan ang malawakang katiwalian sa bansa. Giit niya, kung hindi ito napapansin ng ilang institusyon, maaring sinasadya o inuutosang pumikit sa mga anomalya, bagay na hindi anya katanggap-tanggap, hindi mapapatawad at dapat mariing kundinahin ng sambayan ng Pilipino. Kasunod dito, sinabi ng AFP na bagamat suportado nila ang panawagan ng ating mga kababayan para sa isang good governance at anti-corruption at iba pang issue, dapat pa rin umano itong dumaan sa legal na proseso. Binigyan diin din ng AFP na meron silang sinusunod na chain of command na sa pamamagitan anya nito napapanatili nila ang kanilang mandato at ang itinadhana ng konstitusyon. Kaugnay nito binalaan ng AFP ang sinumang tauhan nila na makikilahok sa politika o kikilo sa labas ng chain of command at sinabing sinisira nila ang integridad ng institusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsuelo, SMNI News. Samantala, panibagong flood control project. Abay, pinasinayaan po ng Quezon City Government sa loob po ng isang subdivision sa lungsod. Sa unang tingin, isa lamang itong karaniwang basketball court, ngunit sa ilalim nito ay nakatago ang isang detention basin na kayang mag-imbak ng tubig baha katumbas ng nasa 120 or 170 water trucks. So, panoorin natin ang balita ni Sheena Torno. Matagal nang malaking suliranin para sa mga residente ng Palmera Phase 3 Subdivision sa Quezon City ang pagbaha tuwing nakararanas ng malalakas na pag-ulan. Ayon sa presidente ng Homeowners Association, sa isang oras ng ulan ay nagdudulot na ito ng matinding perwisyo sa kanilang komunidad. Dagdag pa rito ang mas mabibigat na karanasang pinagdaanan nila noong mga nagdaang taon ng sunod-sunod na dumaan ng mga bagyo na nagdulot ng malawakang pagbaha at pinsala. Nung panahon po ng Undoy po, yun po talagang lahat ng mga bahay po dito na nalubog po. Talagang as in yung pati mga kotse nagpatong-patong po yung, tapos yung sa yung mga wala second floor, talagang wala po silang nailigtas na mga gamit po. Kumbaga sarili lang po nilang. Inabot po rin kami nung Karina po at halos lagpas tao po dito sa pinakamababa po namin. Upang tuluyang matugunan ang paulit-ulit na problemang dulot ng pagbaha, isang flood control project ang itinayo ng lokal na pamahalaan sa lugar. Kamakailan lamang ay pinasinayaan ito sa pangunguna ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Hindi lang ordinaryong basketball court dahil sa ilalim nito ay may detention basin na kayang mag-imbak ng tubig ng hanggang 1,700 cubic meters. Katumbas po yan ng 170 water trucks. Malaking tulong ito sa flood control dahil sinasalo nito ang tubig baha at binabawasan ang pagbaha dito sa komunidad. Alinsunod yan sa Drainage Master Plan ng Quezon City. We have to understand that in this area, posible kasing magbaha yung community without even a rain incident.
Kasi itong area na to, ito yung ah, kung saan nag-spill over yung Lamesa watershed, no, yung Lamesa Dam. Ito ang kauna-unahang basketball court sa lungsod na may detention basin na may lalim na 4 na metro na kayang mag-imbak ng libo-libong cubic meters ng tubig baha. Ayon pa sa Quezon City Engineering Department, bahagi ito ng Drainage Master Plan ng lungsod at nagkakahalaga ng 45 million pesos. This one, strategic siya in a sense that the project is located on an upstream area of the Tulyahan River. And that particular area of the Tulyahan River actually nag-overflow na operated only by gravity. Ito walang pump. Ang proyektong ito ay isa lamang sa mga flood control initiatives ng Quezon City LGU na nakahanay sa kanilang Drainage Master Plan. Matatandang umabot sa daan-daang flood control projects na nagkakahalaga ng humigit kumulang 17 billion pesos ang naiulat na itinayo sa lungsod. Ito umano ay hindi dumaan sa wastong proseso ng lokal na pamahalaan at hindi rin akma sa master plan na nagresulta sa pag-aaksaya ng pondo ng bayan. Sayang, no? So if ginamit lang yon, if ginamit, for example, if I will compare it in actual scenario, the Quezon City government spent 45 million pesos for a 1,700 cubic meters of detention basin. So just imagine kung ilang 45 million yung 17 billion. So baka malamang na-solve na natin yung 100,000 cubic meters of flood incident, lalo na doon sa areas ng districts 1 and 4. Samantala, nais naman ng QCLGU na ibahagi sa national government ang kanilang best practices sa pagtugon sa problema ng baha. Iminungkahi nila ang pagtatayo ng isang stormwater storage tunnel system na ang disenyo ay may hahalin tulad sa Metro Manila subway. We made an initial study and we submitted it to the DPWH, yung drainage tunnel. The initial location was yung stretch mismo na ang Araneta Avenue. We are proposing that magkaroon ng mga bypass na outfalls doon sa San Juan River up to Pasig River. Layunin na naturang pag-aaral na makapagbigay ng hindi lamang ng solusyon sa pagbaha sa Quezon City, pati na rin sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Umaasa ang QC Engineering Department na mabibigyan ito ng sapat na atensyon at mapag-aralan ng DPWH, lalo na't nangangailangan ito ng malaking pondo. Based on the existing costing ng subway, kasi parang subway siya. So ang tunneling ng subway, parang, if I'm not mistaken, 1 billion pesos per kilometer. Sa ngayon, patuloy pang pinag-aaralan ng DPWH ang iminungkahing drainage tunnel ng Quezon City Government bilang pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema ng pagbaha. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Mapuna ko lang, yung basin kasi okay yon, di ba? Maganda yun. Actually sa Japan, buhala yung kanilang mga doon baka ng mga kaya hindi agad bumabaha. Pero kapansin-pansin doon sa tubig kanina, parang mga basura. Oh, so kumbaga hindi na i-strain pala bago pumunta doon sa mismo detention basin yung mga basura. So natin yung mga basura na yan, no? Pag nag-clog yan, yan yung nagdudulot din ng baha. So sana masolusyonan din na pure tubig lang talaga, sumasala bago mapunta doon. Pansin ko may palutang-lutang kasi ng mga basura. Sa iba pong mga balita, mga kapartners, congratulations pala sa mga passer ng board exam or sa bar exam po, mga kapartner, mga bagong abogado. Okay, 2025 bar examination sa 11,425 na mga nag-take ng exam, 5,594 lamang po ang nakapasa or 48.98% na passing rate po, mga kababayan. Okay, sino ba ang nag-top 1? Ang nag-top 1 po, mga kapartner, ay si John Ronel Ray Sanchez ng University of the Philippines, Diliman. UP Diliman, nakakuha po ng taas, no? 92.70%. Okay?
Tapos, yun. Yun yung top 1 po mga kapartner. Congratulations sa mga bagong abogado. Wag yung gayahin yung mga mga abogado na naging politiko, na naging abusado, at naging korap, no? Sa inyo pong sinumpaang tungkulin, makatotohanan lamang po at ipagtanggol ang mga tunay na naapi, mga nagsasaper po ng mga injustices. Samantala, sa iba pang mga balita po mga kapartner, inumpirma ng Justice Department na nahaharap na sa reklamong plunder ang dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ahensya at kasama na rin sa dinidinig sa preliminary investigation. Meron itong hanggang January 15 para makapagsumite ng depensa. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Maliban kina dating Senador Bong Revilla Jr. at Senator Joel Villanueva, nahaharap na rin sa reklamo si dating Ako Bicol Representative Zaldico kaugnay ng maanumalyang proyekto sa flood control sa Bulacan. Ayon sa Department of Justice, reklamong plunder ang isinampalaban sa kanya ng National Bureau of Investigation at ito'y kabilang na rin sa ginagawang preliminary investigation ng panel prosecutors kasama ang 6 na bagong kasong inirefer ng ombudsman sa DOJ kung saan sa tigisang kaso ay respondent sina Villanueva at Revilla. Naniniwala ang DOJ na may kasabwat si Zaldico sa maanumalyang aktibidad gaya ng mga DPWH official. We have one additional case for plunder, specifically against former Ako Bicol Representative Elizaldico. So all these are undergoing preliminary investigation. There's an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Of course, necessarily, makasama siya dyan. Ilinaw naman ang tagapagsalita ng DOJ na patong-patong na reklamo ang kinahaharap ngayon nila Villanueva at Revilla sa hensya. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may violation din po ng the Government Procurement Act, and also a violation of the conduct of bid rigging in the procurement process. Tapos nang maghain ng depensa sa Revilla at Villanueva at itinanggi nila ang mga paratang. Zaldico naman may hanggang January 15 para sa paghain ng counter affidavit. Kapag submitted na for resolution ang mga reklamo, muling ibabalik ng DOJ ang 7 kasong ito sa tanggapan ng ombudsman para sa paghain ng kaukulang kaso sa Sandigan Bayan. Matatanda ang bago ang 7 kasong ito ay may naunang 5 kasong dininig ang DOJ at ibinalik muli sa ombudsman para sa paghain ng kaso. Paliwanag naman ng DOJ na hindi pare-pareho ang timeline sa pagsasagawa ng preliminary investigation ng mga reklamo kasi ang iba ay nasa reception of the complaint and evidence stage pa lang habang ang iba ay nasa paghahain na ng counter affidavit ng mga respondent. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMNI News. Samantala, mariing itinanggi ng Malacanang ang kumakalat na balitang umano'y maaantala o di kay mababawasan ng mga benepisyo at sahod ng mga manggagawa sa gobyerno. Hindi rin daw apektado ang pensyon ng mga uniform personnel. Tinawag naman ng palasyo na misleading ang naturang ulat. Narito ang balita ni Creseling Catarong. Tiniyak ng Department of Budget and Management sa publiko na hindi maaantala o mababawasan ang mga aumento sa sahod, pensyon at retirement benefits ng mga kawani ng pamahalaan sa ilalim ng 2026 National Budget ayon sa Malacanang nitong Martes. Kasabay nito, itinanggi ng palasyo ang kumakalat na mga balita ng pagbabawas ng pondo kung saan tinawag itong mali at mapanlinlang. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na binigyang diin ng DBM na nananatiling buo ang sahod, mga aprobadong aumento at mga benepisyo ng mga empleyado ng pamahalaan sabay iginiit na ang pondo para rito ay ganap na nakalaan sa kani-kanilang budget ng mga ahensya. Meron pong gustong linawin ang DBM. May kumakalat na balita na maaantala o maaapektuhan daw ang salary increases at retirement benefits ng mga guro, kawani ng gobyerno at uniformed personnel sa 2026 national budget. Hindi po ito totoo. Walang tinanggal na pondo. Nilinaw ni Castro na ang pondo ay inilipat lamang sa angkop ng mga ahensya. Ang sinasabing 24 billion pesos ay hindi binawas o kinansila. Inilipat lang ito sa tamang ahensya para sa mga diretso or mas diretso, mas mabilis at mas malinaw na paglabas ng benepisyo.
lalo na para sa subsistence allowance ng uniformed personnel. Isinalaysay pa ng opisyal na buong-buo ang sahod at salary increases. Ang salary increases ng kasalukuyang civilian employees at uniform personnel ay nasa budget ng kani-kaniyang ahensya. Walang delay, walang bawas, walang mawawala. Tiniyak din ng Palace Press Officer sa publiko na may mga pananggalang na nakahanda upang tugunan ang anumang karagdagang pangangailangan ng mga kawani at binanggit ang mga nakalaang pondo sa loob ng 2026 General Appropriations Act para sa Miscellaneous and Personal Benefits Fund. Nitong Lunes, Enero 5, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6.793 trilyong pisong pambansang budget para sa fiscal year 2026. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kreslin Catarong, SMNI News. Kumpirmado pong high. Ulitin natin, kumpirmadong high. Yung high, Admar. High, as in H-I-G-H. High po. Pero naman nagkomento dito, ha? Totoo na high yung presidente. Hindi. Ang sinasabi po natin na kumpirmado, nakapagtala po ngayon ang Pilipinas ng record high. Ulitin ko, record high. Ang naitala po ngayon ng Pilipinas na utang po natin. Okay. Batay po sa pinakahuling ulat, ayon po dito sa Bureau of Treasury. O ito, pakinggan nyo po ang utang ng Pilipinas. Ilan na ba yung populasyon natin ngayon sa ano? Population Philippines. Okay? Nasa 116. Gawin na lang nating 117, okay? 117 million mga kapartner. Ang utang daw ng Pilipinas. Okay? Ay ang populasyon ng Pilipinas. Alam nyo ba kung ilan na ang utang ngayon ng Pilipinas? Ang utang po ngayon ng Pilipinas po mga kapartner ay tumataginting record high 17.65 trillion pesos. Hindi pa pinapanganak yung baby ninyo. May utang na. Huwag na kayong magpanganak ng baby. Record high po yan mga kapartner, 17.65 trillion pesos. Mas mataas ito ng alam nyo ba? 85.5 billion pesos. Itong 17.65 trillion, November ito natala mga kapartner. Tumaas ito ng 85.84 billion pesos compare noong Oktubre. So after ng Oktubre, tumaas ng 85.84 noong November mga kapartner. Sabi no. Kahit na nabayaran mo ang utang mo, may utang ka pa rin. Yan yung utang po natin mga kapartners. Na napupunta sa tamang bulsa. Sabi pa naman ni Yusek Castro na napupunta daw sa tamang bulsa, tamang ahensya daw. Ganun ba? Ramdam nyo ba ang programa ng gobyerno mula sa inutang natin? O ramdam ng mga kurap yung inutang natin? Ang inutang ng bansa natin, baka sila lang yung nakaramdam. Tapos sasabihin lang na 500 pesos, okay na sa Noche Buena. Samantala, si Senadora Amy Marcos mayroon pong sinabi, yung 2026 national budget daw, binaboy, mahahalagang mga proyekto, tinapyasan. Narito ang balita ni Troy Gomez. Araw ng Lunes, formal nang naisabatas ang 6.793 trilyong pisong national budget para sa 2026 matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The year 2025 tested our nation on many fronts. We experienced climate-related disruptions, earthquakes, economic uncertainty, and the exposure of widespread corruption within our system. These challenges are painful, but they also made one thing clear. Real change could no longer wait.
Ngunit kung si Senadora Amy Marcos ang tatanungin, ang sinasabing transparent na budget ay kabaligtaran ng tunay na reforma. Para sa kanya, ang 2026 national budget ay hindi inayos kundi pinaboy. Sa isang pahayag, iginit ng Senadora na mahalagang proyektong pang-infrastruktura ang tinapyasan upang patabain ang ilang piling pondo. Mula sa 121.5 bilyong piso, bumagsak sa 49.2 bilyong piso ang pondo para sa foreign assisted transport projects, kabilang ang Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Hindi rin nakaligtas ang flood control projects at mga tulay, kung saan halos nalagas ang pondo ng foreign assisted projects ng DPWH. Ang kanyang mga puna, diretsahan niyang inilatag sa isang video na inilabas sa social media. Ayan na naman, DPWH Foreign Assisted Projects, kasama na dyan yung mga pumping station ng Metro Manila, Pasig Marikina Spillway, yung Cavite Bataan Tulay, Negros na mga tulay. Nako, 70 billion sa original, naging 17 billion na lang ngayon sa budget. 52.3 billion ang nawala, kaya ang proyekto matabang. Para kay Senadora Marcos, hindi aksidente ang malalaking bawas sa mga proyektong kritikal sa bansa. Anya, sinadya itong ilipat sa mga programang questionable ang implementasyon, partikular ang mga assistance programs na nagiging instrumento umano ng pamumulitika. Kabilang dito ang AIX ng DSWD, tupad ng DOLE at MAIFIP ng DOH. Mga programang ayon sa Senadora ay nauuwi sa palakasan at pagmamakaawa sa mga politiko. Uy, ano to? Residential assistance to farmers daw. Wala naman to sa plano, zero. Nako, sa budget, 10 billion. Istupad. Lumaki ng todo-todo. Dati, 14 billion to. Isipin mo, naging 25.3 billion. Dinagdagan, 10.8 billion. Eto, ano naman to? Ang mahiwagang AIX ng eleksyon ng DSWD. Dinagdagan mo naman ng 36.8 billion. At ang ngayon, jackpot, 63.895 billion. Eto, LGSF, Local Government Support. Okay sana yan. Pero eto na naman, palakasan, 57.872 billion. Ayon kay Senadora Amy Marcos, giniling at inireconstruct ang pondo ng gobyerno hindi para sa pangmatagalang solusyon, kundi para sa panandaliang papogi at pamumulitika. Sa parehong video, iginit pa ng Senadora na ang ilang alokasyon ay maaring gamitin sa paglalatag ng galaw politikal, kabilang na umano ang hakbang laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito ay sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na nirerespeto niya ang pananaw at opinyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa 2026 national budget. Gayunman, binigyang diin niya na sa ilalim ng anti-EPAL provision ng General Appropriations Act, naglagay na ang Kongreso ng mga safeguards upang maiwasan ang pang-aabuso sa paggamit ng pondo, lalo na ng mga politiko. Ngunit malinaw rin ayon kay Gatchalian na nakasalalay pa rin ito sa ehekutibo at sa mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, lahat ng departments mandato na gumawa ng anti-EPAL guidelines. No? CHED, kailangan, DOH, kailangan, at iba pang mga agencies na nagbibigay ng similar assistance. No? So, linagay namin yan sa general provisions para lahat ng agencies ay gagawa ng guidelines at isasubmit dito for our oversight review. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Naalala ko yung sinabi ni Marcos Jr. sa kanyang 2025 State of the Nation Address. Sinabi niya doon kung ano yung sinuggest or kung ano yung ipinasa nila na NEP, yung mismong budget, proposal budget ng executive, kung maiiba doon, hindi niya papayagan. Sabi niya yun, na kung iba doon sa kanyang panukalang budget, hindi niya papayagan. Pero kapansin-pansin yung original, nagbago, nadagdagan pagdating ng ng naging batas na. Bakit? Kala ko ba, hindi papayagan. Mga kapartner. Tsaka yung mga foreign assisted project, mga malalaking proyekto po ito mga kapartner, yung nabanggit nga, yung Manila Subway.
ito po yung mga lubos na kinakailangan at naggastos na tayo ng malaking pondo rito. Bakit kinaltasan? Bakit tinapyasan? Malaking tulong po ito mga kapartner. Apektado nga yung Mindanao Railway, di ba? Bakit? Ang basa ng ibang mga kritiko dito, ng mga analyst, kasi hindi sila pwedeng makapag-ano nito eh. Hindi sila basta-basta makakapag-corrupt. Kasi may foreign counterpart ka. Hindi nila basta-basta, tayo na lang mag-usap-usap dito. Baka pwedeng paghatian natin, hindi. Pero ito yung mga malalaking proyekto na may malaking tulong sa ating mga kababayan, like kagaya po sa subway. Bakit tinapyasan? Pero nung nagbukas kayo ng tulay dyan sa Davao City, kahit hindi sa atin yun, hindi walang nilabas na pondo mula sa gobyerno natin, na-appreciate ninyo kasi malaking tulong. Wala sa ilang oras na biyahe na nagiging minuto na lang po yung biyahe. Nakita ninyo, magandang struktura. Ginawa nyo pang naging legacy. Pero itong mga proyekto na napaglaanan na ng pondo ng taong bayan, dapat na lang ipagpatuloy. Mga big ticket projects po ito mula pa sa nakalipas na administrasyon na for sure malaki po ang maitutulong sa ating mga kababayan, sa mga motorista. Itinapyasan ninyo. Mas ma-appreciate pa siguro ng taong bayan yon na sabihin mong legacy, parte ng iyong legacy project. Kasi may ambag ka. Hindi mo pinahintulutan na hindi nilagyan ng pondo. Pero ngayon, tinapyasan mo yung pondo. Yung pondo na wala tayong inilabas na pondo, ginawa mong legacy project. Na hindi naman ikaw ang unang nagplano. Hindi rin mo rin naman pera yon. Hindi ka rin naman nakipag-usap sa China na baka naman, pwede kayong makatulong sa amin, maglaan kayo ng pondo dito para sa tuloy. Wala naman, pero ginawa ninyong legacy project. Ito sana, na maaari mong matawag na legacy project mo kasi pagpapatuloy mo, hindi mo ipinagpatuloy eh. May tapyas pa sa pondo. Ang ginawa ninyo, yung mga ayuda-ayuda na minsan, kailangan mo pang makaawa sa mga politiko para bigyan ka, yun pa yung priority ninyo. Yung mga unprogrammed funds pa na dapat nga excess. Yung mga unprogrammed, dapat meron kang excess. Kung meron kang spare na budget, saka mo siya babudgetan. Diba? Naalala ninyo yung paggawa ng sample? Pinaluto ka ng yung sa Noche Buena ninyo, ang target nyo lang na Noche Buena ninyo ay spaghetti lang tsaka lechon manok. Yun yung plano ninyo na budget para sa Noche Buena. Kung may sobra doon sa budget ninyo, saka kayo bibili ng hamon. Ang ginawa, yung hamon ang unang binili. Mga unprogrammed funds, marami na pong nagsasabi ng mga mga mambabatas din, na bakit inuuna yung unprogrammed? Di ba pag meron ng tayong extra, paano tayo magkakaroon ng extra? Laging deficit po ang ating bansa. Ibig sabihin, mas malaki ang ginagastos kaysa doon sa kinikita. Lagi po tayong deficit. So bakit nauna yung mga unprogrammed na yan? At meron pa mga unprogrammed na mga proyektong nandyan pa rin sa 2026 budget. Naging at stake yung mga foreign assisted project. Hindi mo kasi basta-basta sasabihin sa mga foreign counterparts, baka pwede tayong makapag-corrupt nito. Di basta-basta, baka hindi nila makorrupt yung mga At saka ito, dumaan sa matinong pag-aaral. Di ba? Malaking mga proyekto. Gusto nila yung mga hindi nakikita agad-agad ni Juan de la Cruz. Kagaya ng flood control. Di naman agad-agad yan nakikita ng ating mga kababayan. Napupuna lang yan tuwing magkakaroon ng mga pagbaha. Doon na nalalaman na, asan ang flood control? Dahil sa daily life natin, hindi. Yung mga big ticket projects like kagaya sa subway, hindi nila basta-basta makukurap yan eh. Laging dumadaan yung ating mga kababayan, makikita nila, bagong-bago lang, may crack na agad. Makikita nila agad. Pero ang problema, hindi nila pinaglaanan ng pondo. Yan yung problema ngayon mga kapart. At, banggit nga,
itong mga ganito ay baka gamitin din sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero sabi naman ng Malacanang nung tinanong, tinanong po itong yung palasyo po mga kapartner, hinggil nga po dito sa pagpapahayag na muling bubuhayin ang impeachment o magsasampa ulit ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara sa susunod na buwan. Meron pong pahayag ang palasyo dito. Ang sabi po ni Undersecretary Claire Castro kahapon, ang pagsasampa ng impeachment ng anumang grupo ay hindi sakop ng Pangulo. Oo naman. Technically, hindi naman talaga sakop yan kasi sinasabi nila, laging palusot nila is merong separation of powers. Pero katakataka parang di na naniniwala pa ba kayo dyan sa separation of powers? Pag hindi kalyado, hindi talaga magiging leader ng Senado, Kamara yan. At kung hindi susunod doon sa kanilang hakbangin, matatanggal at matatanggal yan. Meron pa bang separation of powers? Pero sige, ito, sabi ni Undersecretary Castro, sa kasalukuyan ay wala pong napag-uusapan sa anumang meeting na patungkol sa impeachment laban kay Vice Presidente. Pero ang tugon ng Pangulo sa lahat, ito'y para sa lahat, ang dapat managot ay dapat managot. Hindi po magkakaroon ng pagkakaisa kung may iwang issue na dapat sagutin. Sa ngayon, muli hindi po sakop ng Pangulo ang sino man po ang magsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sinasabi daw nila na yung managot dapat managot, tsaka wala daw dapat maiwan na mga issue dapat itong sagutin. Pero noon pong inakusahan nga na involve ang presidente, grabe na ang mga ginagawa nila, ang mga panggigipit doon sa mga kritiko. Hindi nga inimbestigahan meron bang investigasyong ginawa? Marami na pong mga pangyayari. Alam ko, hindi na bago ito sa inyong mga kapartner. Tinanong ulit siya ng media. Kasi una nang nabanggit din ni Marcos Jr. na walang mapapalang maganda yung impeachment na yan. May iba't ibang grupo na rin, yung mga malalaking organisasyon like INC, 'di ba? Nagkaroon ng rally na sumusuporta na walang impeachment na mangyayari. Ganito ganyan. Pero sabi nila, tinanong siya, di ba pwede kausapin ng Pangulo yung Kamara para naman maiwasan ulit yung kagaya? Ito'y tinanong ng reporter na nangyari since parang yung impeachment against VP Sara last year noong 2025, failure of impeachment. Wala bang power na kausapin? Meron naman talaga yan. Palukuhan huwag kayong maniwala na walang power. Pero sabi nila, di ba, laging sinasabi nila, independent, hayaan nila, trabaho nila yan. Pero kapansin-pansin dito ang sagot ni Undersecretary Castro, failure of impeachment. Failure impeachment. On our part, we cannot say that it is failure impeachment. Akala ko ba hindi kayo makikialam? Pero meron kayong opinion na hindi ito failure of impeachment. Failure impeachment. Diba? There's still a pending case before the Supreme Court. Akala ko ba hindi makikialam pero meron yung pandepensa na pandiin pa rin. So kalokohan, wag tayong maniwala mga kapartner. Ito naman, tinanong naman po ang palasyo. Tinanong siya ng media sa briefing din kahapon na meron po kasing binitawan ang Pangulo na pahayag. Confident na may mga mananagot. May mga mananagot at walang Merry Christmas sa mga kurakot. Sinabi walang Merry Christmas sa mga kurakot. Lumipas na po ang Pasko. Lumipas na po ang bagong taon. Magpapasko na ulit January, mag-countdown ulit tayo, 350 plus days. Pero ang nakakulong lang ay itong si Sara Diskayat yung ilan. Tinanong anong tugon dito na hindi nangyari yung ipinangako. Budol! Yung mga walang Merry Christmas, ito po yung naging sagot ni Undersecretary Castro. Okay? Pakinggan po ninyo mga kapartner. I-quote ko lang po, batay po ito sa kanilang ipinadalang transcript po sa media.
sabi ni Undersecretary Castro, ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Naman siyang binanggit kung sinong pangalan. Pero tandaan natin, sa higit 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at settle at ibinibigay rather restitution. Isinusoli yung karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap, na never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Ang pagsabi po niya na mayroong taong hindi magiging merry ang Christmas, yung mga nakakulong po definitely, hindi naging merry ang Christmas, pero hindi naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ang mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinihintay din po ng Pangulo ang mabilisang resolusyon na magmumula sa DOJ at Ombudsman. Lahat ng maaring sangkot ay may matibay na ebidensya at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process. Ay inoobserba, hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo, marami pa po ang mangyayari at magaganap. Yun na pala yun! Alam ko may mga malalaking tao talaga. Pero do you think, mga kapartner, na yung si Diskaya, wala talagang mas backer sa kanila? Yung mga DPWH officials, sila lang yung nakulong eh. Do you think wala silang kasapakat na ganoon po sila kakumpiyansa na makakuha ng bilyon-bilyon, milyon-milyong pisong pera ng taong bayan? At ganoon kalakas sila na kahit ghost project, substandard, alanganin ng mga proyekto, ganoon sila kakumpiyansa. Wala talaga silang malaking pader na sinasandalan. Iyon na ba yun? Parang ayaw maniwala ng taong bayan ukol dito. Ano po masasabi ninyo, mga kapartner? Wala namang nakulong na mga malalaking buhaya. Yun na ba yung balyena? Baka nga bulinaw lang yun eh. Ay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, mga kapartner. Sara Nakamura, maraming salamat sa pakulay. Ugaliin po, mag-like, comment, share, subscribe na po dito sa atin pong programa, dito sa ating YouTube channel, DZAR 1026 News. At i-share nyo po, mga kapartner. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Always dito po sa Makialam. At syempre, huwag nyo pong kalimutan ang patuloy po na pagdarasal. Ay pagdasal po natin, syempre unang-una ang inyong pong sarili, inyong pamilya. Ilayo po sa kapahamakan, ilayo po sa mga pang-aabuso, mga injustices, malusog hanggang sa buong 2026 at sa hinaharap pa. Huwag nyo rin kalimutan ang pagdalangin sa ating makapangyarihang Ama sa magiging takbo po ng Pilipinas. At umaasa pa tayo na baka malay nyo, na-enlighten, maliwanagan, gigising yung mga abusado. Oy, mali pala yung mga ginawa ko. Magbabagong buhay na ako. Walang imposible naman sa ating Panginoon. Hipuin yung kanilang puso't isipan po, mga kapartner. Patuloy po natin yung ipagdasal. Ha? Mga abusado dyan. Huwag na sila mag-antay ni karma. Naku po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating himpilan sa ating programang Makialam. Bukas po ulit. Dito pa rin sa DZAR 1026 SMNA Radio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Paalam.